Hi po, ask ko lang po if mayroon po new guidelines na ang start ng counting sa maternity leave is when the baby is born. So pag na-admit ka earlier sa hospital kahit di agad nanganak ay leave without pay kasi no more service credits po. Salamat sa sagot po. So, isa tanong tungkol sa maternity leave. Kung ang start ba ng maternity leave ay doon mismo sa paglabas ng bata, sa pagpanganak ng inay, no, ng mother, at hindi ba pwede na yung start ng maternity leave ay doon sa araw kung kailan ka na-admit sa ospital? No, kasi daw sa case na ito nila ay kung na-admit ka sa ospital at hindi ka pa nanganak ay magiging leave without pay mo yung period na nasa ospital ka pero di ka pa nanganak. I'm not sure anong basis nito kung bakit ganon yung implementation sa kanila. Ayon po sa batas at sa resolution ng Civil Service Commission, mayroon pong dalawang bahagi itong atin pong maternity leave. Mayroon po tayong prenatal care at postnatal care. Ang prenatal care, ito po ay refers to the portion of the maternity leave. Okay? Portion of the maternity leave. It means maternity leave na po siya, no? Part siya ng actual na maternity leave ninyo of not more than 45 calendar days prior to the delivery when female worker may be placed on full bed rest or bed rest throughout most of their pregnancy if they have a high risk pregnancy. Allowed nga po, no, itong maternity leave up to 45 days bago sa pagpapanganak kapag naka-bed rest itong personnel. How much more kung nandun ka na sa ospital dahil in labor ka na, no? Bakit hindi siya pwedeng maging part ng maternity leave? Hindi po ako familiar ano po yung basis na nagsasabi doon sa kanya, no? Pero for me ay ito po, no, pwede na mag-apply ng maternity leave as early as 45 days bago sa delivery ng bata. Allowed po yan. At yun ay tinatawag na prenatal care. Isang porsyon ng atin pong maternity leave na atin pong ginawa bago pa man yung actual delivery. Meron din po tayong postnatal care. Ito ay kapag nanganak na. Refers to the portion of the maternity leave. So, again, maternity leave pa rin po talaga ito of not less than 60 calendar days after delivery. So, after delivery, dapat po hindi bumaba sa 60 calendar days itong postnatal care. So, dapat kung mag-apply ka man ng maternity leave, yung end na maternity leave mo ay hindi siya below 60 days after sa pagpanganak mo. Then, that is fine, no? Fine po kung ikaw ay 45 days bago nanganak nag-start na ng leave. It's okay. Allowed po yan. Kung ikaw ay nag-file ng maternity leave 40 days bago ka nanganak, it's okay. Allowed po yan. Kasi it means na magkakaroon ka pa rin ng at least 60 days na maternity leave pagkatapos mo manganak. So, ito po ay opinion ko, base po dito sa nabasa po natin sa Civil Service Commission na guidelines. If ever man na ikaw ay nag-maternity leave pero pinacharge nila sa service credits mo yung portion na nandoon ka na sa ospital while waiting sa iyong actual delivery o kaya ay nagli-labor ka na at ginawa pa nilang charge to your service credits kasi hindi pa pwede as maternity leave kasi di ka pa nanganak o kaya ay kung ikaw ay without pay na, no, noong period na in labor ka kasi nga for them it's not part of the maternity leave, then pwede nyo pong ipakita sa kanila yung Civil Service Commission po na resolution tungkol po sa 105 implementation ng 105 days na maternity leave, no. Nandoon po itong pinakita natin na tungkol sa dalawang bahagi ng maternity leave na kung saan pwede ka na magkaroon ng maternity leave even up to 45 days bago sa pagpanganak ninyo. Allowed po yun, and that is
part dapat ng maternity leave ninyo at hindi po yun dapat na isa pong leave without pay dahil lamang wala ka ng service credits.